Pero yung medyo tumatagal na, medyo naging okey na. Medyo nararanasan ko na ma-sunburn, tama yung itsura ng mukha ko. Hindi porket nandito Ah, ka sa Ireland, nag nagiging ano na 'no, sunburn na, may sun kasi paminsan-minsan. yung Mm, experience ko. Siyempre sa Meralco, sige. nung mga bago ako, ayan, kaya ko pa yan umakyat, kaya ko pa magtrabaho ng Mm, matagalan. Siyempre sa 19 years ko, tapos sa age ko, 40 ah, years old na ako, then hindi na ako mm, umaakit talaga kasi nagsusupervise na lang ako ng tao. mm, Pagdating ko dito sa Ireland, mm. para akong bumalik ulit dun sa dating sa umpisang-umpisa na kasi lahat dito Oo, puro manually. Birang-bira yung gumagamit ng mm. bucket truck. Hello guys, hi, dito ulit kami sa new episode ng Buhay Ireland. Guys, ngayon meron tayong bagong guest dito sa Buhay Ireland and first time ito. Ang dami natin first time dito sa Buhay Ireland kasi nga ang daming mga Pinoy na nagpupunta dito sa Ireland and ito yung mga kababayan natin na alam mo niyo yon na may mga bagong journey ng ano ba, sa life nila na nandito na sila sa Ireland. Pero ito yung magagandang istorya na dapat nating pakinggan, tignan, at marami tayong matututunan din sa kanila kasi hindi lang naman dati kasi ang Ireland is well known sa mga healthcare sector, factory worker, and yun yung mga ganung bagay, farming. But now, ang dami na, marami na, may mga ano tawag dito, may mga NCT boys na ako naririnig, may mga welder, carpenter. Ngayon, sabihin ko sa inyo guys, ang episode natin is tungkol sa line worker dito sa Ireland. Marami na rin ako nakitang mga line worker dito sa Ireland. Actually, nakita ko sila sa isang basketball tournament actually. Di ko lang sure, matatanong natin to sa ating guest kung kasama ba siya noon or nakilala ba niya ako noon or nakilala ko ba siya. Pero malaman natin kasi ang dami nila yung time na yon na naglaro kami sa Dublin ng basketball. Pero ito guys, line worker. Ito yung mga line worker dito sa Ireland. And itong guest natin is 19 years guys. 19 years sa Meralco, sa Pilipinas guys. And then ano na ang journey niya ngayon dito sa Ireland? Bakit siya napunta sa Ireland? Anong ginawa niya pagpunta dito sa Ireland? Anong meron ba sa Ireland? Bakit Ireland ang mga pinipili nila? And marami sila guys. Maraming pwede natin matutunan from them. Okay? Lalo sa ating guest. Marami sila pero for now, we'll go and stick with one of our guests. Okay, ang pangalan ng ating guest at papasukin na natin, walang iba kundi si Boss Carlo. Boss Carlo, kamusta? Yes, good afternoon sa atin dito sa Ireland sa Pilipinas. Gabi na. Tingin ko mga 11:37. Guys, Yun. Mm. uh, ako nga pala si Carlo Ignacio. No? 19 years na ako, nagtatrabaho sa Meralco. Mm. Pero nag-isipan ko pa rin mag-apply abroad. Actually, maraming opportunity yung binigay sa amin. So, marami kaming in-applyan, hindi lang sa Ireland. So, ito, yung sa 19 years ko sa Meralco, medyo, syempre, feeling ko okay na ako. Kasi yung salary ko naman doon, syempre Meralco yun eh. Kala ko okay na, malaki na. Pero ang dami kasi Mm. nag-a-apply sa amin abroad. Parang nakukuha na nila ng ano, 2 years, 3 years. May bahay na sila, may Mm. magandang facility sila. So doon ako nag-isip kung bakit ako nag-apply Mm. abroad. Mm. Sabi ko, yung Mm. skills ko naman dito sa Meralco, pasok naman sa Mm. pag-apply ko bilang networker. Although supervisor na kami dito sa Pilipinas, mas pinili Mm. namin parang bago lang ulit. Kumbaga parang provisionary ba dito sa line worker. Pero kasi kung i-compare mo yung salary namin dito, talagang 4 times na mas mataas. Kaya pinili namin mag-apply abroad. So marami naman ako pinasahan, di lang namang Ireland, nagpasa rin kami sa New Zealand, nagpasa rin kami sa Australia, at dito sa Ireland. So ang nangyari lang naman Mm. talaga, kung sino yung mauna, kumaga sabi nga nila eh, kung sino yung unang ibigay, i-grab muna. Kasi yun yung opportunity. Kasi pag namili ka pa, baka mamaya
alam mo yun, ito na yung binibigay sa'yo ni God, eh. Tapos ayaw mo Mm. pa. Tama ba? Mm. Kaya ginarap ko na kagad. Mm. So, andyan Hmm. yung Hmm. in-interview kami. Hmm. Pasok ko resume, tinawagan ako madaling araw. Siyempre, si dito, ano lang yun, paggabi pa lang. Ngayon, tinawagan ako madaling araw. Ngayon, maraming question. Hmm. In-interview. Kasi nakapagpasa na ako ng resume ng that time. Ngayon, in-interview na kami. So, dito nga pala sa Ireland, no, walang IELTS. Sa Mm. Northern Ireland, meron. So, syempre, Hmm. parang Mm. hindi na ganun kahirap, di ba? Sige, pag may IELTS kasi, Tama. kukuha ka pa ng ano, Oo. kukuha ka ng IELTS, di ba? Eh, Mm. ang passing grade na ata Yes. ngayon, 5.0 na ata ngayon. Sa amin before, 4.0. Mm. Kung sa'yo, saan napunta kami sa UK? Ireland. Swerte, napunta kami dito sa ano, sa Ireland mismo. So ngayon, tinasting Hmm. din kami. In-interview kami. Kaso, ang Mm. nag-interview sa akin, Pilipina. So, ang agency ko pala Hmm. dito is Sparkle. Sparkle lang agency namin dito. So, ang Mm. 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 interview sa amin dito is Pilipina, si Kim, Mm. Adasa, before, nung hindi pa siya nag-resign. Kasi ngayon, nag-resign na siya. Ah. Interview niya sa Mm. amin. Ang unang request niya is sana pure English ang usapan namin. So, nung, yun na nga, nung interview niya ako, Mm. alam mo yung, hindi ko naman sinasabing sobrang swerte ko. No? Pero yung, alam mo yung mga tanong niya, nagtutugma yung tanong niya sa alam ko. Nagigets din ko siya. Mm. Kumbaga, Yes. natsambahan ko yung tanong niya sa akin na alam ko. Kasi meron siyang naitatanong doon sa iba na parang hindi ko alam yun ah. Parang gano'n. Oo. Pero siguro Oo. sa 90 years ng experience ko rin sa Meralco, tsaka sa, siyempre, pag mag-a-apply ka, magtatanong-tanong ka din, di ba? Yung ano bang interview niya? Ano Oo. bang tinanong sa inyo? Ano bang ginawa siya? Siyempre, kahit paano, yung mga idea na binigay nila sa akin, inaral ko rin. Siyempre, gusto kong mag-abroad. Oo. Sabi na nila, ang pag-abroad, pag-interview, hindi yan Mm. chamba-chamba. Pinaghahandaan yan. Yes. Mm. So, ngayon, nung in-interview ko, yun na. So, hindi ako kasi kinakabahan kasi nga, yung pag-apply ko doon, parang kung makapasa man ako, okay lang. Kung hindi ako makapasa, Mm. okay lang din kasi nasa Meralco pa rin naman ako. Eh, Mm. sa kabutihang palad, yun nga, sinuwerte ako, nakapasa ako. So, first interview pa Mm. lang yun. Ngayon, Oo. sabi ko, meron trade test. Actually, nung Mm. interview ako is June last year. Oo. Then sabi niya, pupunta nga daw. Ay, hindi. August pala. Sorry. August. Tapos sabi Mm. nila, by November, October 9, babalik sila para sa trade test tsaka sa final interview. So, Mm. ang nandoon, yung manager na ng Cersei, tapos si Lakim, at yung ano na, yung may-ari na Sparkle, si Niall. Niall. Mm. Niall. So, Like, sa oo. pag-akit naman kasi kailangan namin for climbing eh. Trade test. Mm. So, hindi naman ako kinabahan din kasi syempre, matagal ko nang ginagawa yun. Kumbaga sa training, nag-training kami doon, parang mag-refresh lang kami, magagawa namin yun. Mm. Ang pinagandaan ko talaga is yung interview. Kasi ang Mm. mag-interview, mga manager na yung CJ, kasama si Nayal, yung Mm. agency mismo. So, Mm. siyempre, hindi naman lang ako yung Pilipino rito sa CJ. Meron din mga naunang Pilipino, sila Ed Bonto, sila Alfredo, sila yung mga nagturo talaga sa amin kung paano sasabihin, kung paano Mm. mo yan yung interview. Ngayon, syempre ako, Mm. inisip ko na syempre, unang-unang itatanong sa'yo, yung introduce yourself o describe yourself. Syempre, sinulat ko Mm. na yon. Syempre, kailangan mo mag-ready eh. Hindi yung Mm. Tama. sasalang ka sa Mm. giyera, baon mo, kabao, Mm. tapos kalaban mo. Mm. Di ba?
So ngayon, Mm. sinusulat ko yun. Ilang araw ko yung pinagandaan. Sinulat ko yung step by step ba, yung ano yung pwedeng nilang itanong sa akin, kung may experience sa akin. Mm. So, na-deliver ko naman siya lahat ng maayos. Siguro mga 5 minutes ako Mm. nagsasalita na ano ko yung patungkol sa pamilya ko, patungkol sa trabaho ko, experience ko, kahaba ng tinrabaho ko, Mm. ano bang kaya kong gawin. Then yung maganda talaga yung gano'n na napaghandaan mo siya. Kasi pag nasabi mo na lahat yun, siyempre ang inano sa akin ng mga manager na yun that time, alam niya na kung anong gagawin. Kasi Mm. ang hirap promise siya. Kasi pag Mm. kinabahan ka, mawawala ka. Kasi unang-una yung English nila, sobrang, siguro na-experience mo rin na ang hirap i-interview ng Mm. English. Yeah? Mm. Ganun yun. Mm. Mm. Pero, dahil nakapondo ako sa interview, kaya ang mga tanong nila sa akin is yung parang pinaka-basic na lang ba. Tanong na lang na kung meron akong driver's license, kung ano bang kaya kong gawin. Na hindi Mm. katulad ng tanong doon sa iba na sobrang lalim ng mga tanong. Mm. Sobrang Sige lang, konti na sige lang lang. ng tapos, yun nga, tinignan yung mga certificate. Siyempre, sa 19 years ko, Mm. karoon na ako kasi sa amin sa Meralco, meron kami step by step na Mm. pag-proby, ano ka, Mm. third class, second class, first class, yun. Meron mga certificate ako, lead man, hanggang acting foreman. Meron ako ng lahat. Mm. Kaya yun, nakita nila, tingnan nila, okay, kumbaga, yung 19 years ko, meron akong pruweba. Kaya malaking bagay din Mm. talaga yung meron akong mga certificate. Basta pag binigay siya yung certificate, huwag mo ano yun, huwag mo Mm. yung gulay. Kasi balang araw mo gagamit Mm. mo. Sa ngayon, nagamit ko siya talaga. So, ngayon, ito na. Mm. After 10 days daw kami tatawagan. 2 weeks pala, 2 weeks. Kung Mm. nakapasa kami. So, yung kaya sabihan ako, huwag kang kabahan. Nakita ko na yung interview mo, okay ka naman. Tsaka hindi ka nung ganun katagal yung interview. Ibig sabihin nun, medyo Mm. positive yung ano nila sa iyo. Pero sa akin nun, Mm. siyempre kahit sino, ayoko magbilang, di ba? Nakakakaba pa din Tama. na, parang alam mo, hindi ka Mm. mo agad makatulog kasi iniisip mo, sado kaya ako? Tapos, yun nga, pagdating Mm. ng 10, marami kaming nag-apply doon. So, medyo nakakalungkot lang na yung ibang mga kasama namin na nag-apply din, na pare-pares lang naman kami ng certificate, pare-pares lang naman kami ng skill sa Meralco, pare-pares lang kami ng alam. Mm. Suddenly, hindi sila nakapasa. So, Mm. sa akin lang kasi doon, parang nakalamang lang ako kasi nga, napaghandaan ko Mm. yung pag-interview. Pero kung isipin mo yung iba, Mm. so parang isa hindi ko naman binubuhat yung mga mas magagaling sila sa akin. Mm. Kumbaga mas marunong sila talaga sa akin. Yun nga lang, siguro Mm. hindi sila napaghandaan yung interview. Mm. Ito na. Mm. Ayun nga, parang nung time Mm. yun, tinawagan kami. Hindi ko sila matawagan kasi every time na Yeah. laging sila nagpa-follow up sa akin. Pare, kamusta na? Ano ka na ba? Ngayon, parang nung nahihiya na ako Mm. magsabi. Natawagan na ako kasi Mm. nga pasado daw ako. Sabi ko, hintayin nyo lang, baka ano lang, yung iniisa-isa lang, sabi ko ganyan. Mm. Lumipas Mm. isang araw, na araw, hindi sila tinawagan. Ayun na, hindi rin talaga sila nakapasa. So, ang naging problema talaga nila is yung paano nila i-deliver yung pagsasalita nila ng English. Which is, hindi naman ako Mm. ganun pagaling. Pero, napaghandaan ko siya. Oo. Ganun siya ka-importante. Oo. Kasi sa nasabi mo kanina kasi, you 19 years ko sa Meralco. O experience-wise, marunong ka na talaga. Pagdating sa physical work, doon sa labas, sa sa line and everything, marunong ka na eh. So this time, pinagandaan mo talaga yung interview, which is baka yun yung magiging problem, 'di ba? Kasi hindi naman pare-pares is interviewer is hindi stricto, may mga stricto at hindi. So nagkataon lang talaga na pinagandaan mo yung iyong pagsagot, which is yun nga, baka yun yung naging lamang mo sa kanila, pero for you, sana lahat kayo na nag-apply doon, na mga kaibigan mo rin siguro yung mga yun, sana sabay-sabay kayo na makapunta rin sa Ireland. Ang ano ko lang siguro do'n, nakikita ko lang siguro,
kahit sabihin mong malaki ang experience nila sa'yo, pero kung ang interview is hindi sila pumasa, alam mo yun, dun siguro sila na ano, na parang nabigyan ng parang, alam mo yun, error. Baka iba hinahanap din ng mga employer na nag-interview sa inyo, baka yun din yung naging reason. Pero marami pa rin naman kayo for sure na mga kaibigan mo na nakuha. Yun nga lang baka hindi this time sila, baka next time may gano'n ulit sa Cersei and makapunta sila dito, mga another batch. For sure marami marami pa siguro mga Pinoy ang kukunin dito sa Cersei. Malaking company naman na ang Cersei 'di ba dito sa Ireland? Yes, ano sila, telecom company, tapos, Mm. yun nga, naging contractor sila ng ESB. Diba, ESB sa atin parang Meralco. May Mm. mga, So uh, yun, oo. sa kami doon. So malaking company siya na hindi lang oo, so yun nga malaking company siya na hindi lang basta-basta dito sa Ireland, kilalang-kilala na siya. So yung pag-apply mo ba sa ano, sa Cersei na 'to, paano mo nalaman, paano mo na-discover na may ganitong, hiring dito? Paano sa Pinas ba may nagsabi sa inyo or ano applyan mo nakita mo lang 'to, "Apply tayo dito boss, baka palarin tayo." Gano'n ba? May mga nauna sa amin dito, artists na mga Pinoy Mm. na Meron. Okey. pioneer sila sa CSA. Siguro kasi ang nangyari, sa ibang company kasi may mga Pilipino na tulad sa KTM, sa ibang electric company rin na contractor din ng PSB. Doon, Mm. yan, mga Pilipino. Kaya siguro naisip ng CSA na bakit hindi tayo kumuha din ng Pilipino. So, Yes. yung mga nauna, dati inaaya pa ako, sabi ko, hindi na, okay na ako, okay na ako sa trabaho ko. Pero Yeah. nakikita ko, bakit gano'n? Parang sabay-sabay na kami nung pagtalon nila ng Cersei. Mm. Parang ang laki agad Yeah. ng agad namin So naisip ko din yung, kasi 40 years old na ako. Oo. Ngayon, iniisip ko na, pag tumagal pa ako dito, ano bang maiipon ko lang? Yun ang Oo. iniisip. So, sabi Oo. ko, okay naman siguro na sa Pilipinas. Mm. Pero, alam mo yun na parang may Mm. gusto ka pa. Meron ka, Yes. kumbaga, Yeah. sayang yung skills mo. May gusto ko pang mangyari. Mm. Parang gusto ko na siyang makuha ng mga dalahian. Pero, Oo. Eto oo. kaya So ito yun. na yung ano mo, ito na yung panahon para sa'yo siguro na, oo matagal ka na nga sa Meralco. Okey naman yung ano dun, okey naman siguro yung supervisor ko sa Pinas nun baka, eh, 'di ba sa Meralco and then maganda naman yung pasahod sa'yo. Siyempre isipin mo rin na parang, okey na ako, siguro 40 years old na ako, siguro wala naman kailangan pang ipatunayan, parang gano'n. Pero siguro tadhana rin na mapunta ka rito kasi baka may more plan pa sa'yo na mas maganda. May family ka na ba sa Pinas? Tama ba? Um, Meron akong anak, Ah, ah, si yun. Eden, Oo, yung anak ko. So far, yung oo, asawa ko, yung una, hiwalay mm. na kami noon. Matagal na rin, mga 40 Okey. years hiwalay. Pero hindi naman kami yung tipong hiwalay na galit sa isa't isa. Ano naman ako, Oo, actually, naayos na namin annulment namin hmm, para siyempre, may pamilya na siya, tapos may anak na ako. Para maging yes. diba? Maging bigyan naman Oo, sa para mm. maging ano. Yun yung oo, so yun siguro yung isang reason din kaya siguro mas ano, mas maganda na rin. Siguro, di ko lang alam, iba rin kasi yung, story ng family mo. So siguro may possibility rin na makuha mo yung mga bata papunta rito kung papayagan, alam mo yun? Or mas malaki yung maibibigay mo sa kanilang tulong sa Pinas financially, 'di ba? Siguro yun din yung isang reason kaya nandito ka sa bansang Ireland. Which is marami nangangarap na mapunta sa ibang bansa, hindi lang sa Ireland. Marami rin nangangarap na sana makakuha rin ng chance. For now, yung iba hindi rin siyempre pinapalad. It takes time, hindi naman basta-basta. Marami kasi rin nag-a-apply. Eh, nabanggit mo kanina yung agency sa Pinas na Sparktel, tama ba? Sparktel ba? Um, Tama? Oo. agency siya sa Thailand. Oh, Ireland, sorry, Ireland. Dito. Ngayon, nagpatulong sila sa agency ng Pilipinas. Yun yung ABA. Aba, okay. So, sila pa rin palang partnership, yung ABBA Ng pati Sparktel dito. Oo. ilang partner ng Sparktel.
So, sobrang Mm. ano rin talaga ng aba, talagang Oo. inasikaso nila hanggang makaalis kami. Mm. Talagang pinabayaan kasi mahirap, sa totoo lang yung mga pagpipil up ng mga Mm. application. Hindi siya gano'n ka-ano, Mm. maka-tracking ka na, "Ano ba 'to? Ano ba yung gagawin ko dito?" Magtatanong ka, hindi sila Yes. talaga nila one by one, step by step. Hindi, dapat yan may capital. Mm. Dapat may ganito yan, dikit-dikit. Nakapasa na ako sa Mm. interview. Okay na, mapupunta na ako sa Mm. agad. Hindi, dapat ko pala. Mm. Sobrang daming papeles. Kaya, yun nga. Sobrang parang Mm. Ayun. na-pending pa ako gawa ng medical ko. Kasi diabetic ako Yeah. Ang taas ko. Ngayon, ito Hmm. naman. Di ba sa atin sa Oo. Pilipinas, Oo. feeling natin, pag napunta tayo ng island, feeling natin napaka-modern ng island, Yes. unlimited mo siya. Tama ba ako? Mm. Pagdating ko ng island, ba't ganun? Parang bumalik ako ng 1980s. Oo. Ang laki nung ang laki nung pagkakaiba. Ayoko nang Sobra. yung pagkumparahin yun sa Pilipinas, kasi baka Oo. mabash tayo. Pero pag nandito, pag nandito ka Oo. sa island, makikita mo yung diferensya bakit nagkaganon yung Pilipinas. Mm. Mas marami namang magaling sa atin, mas marami Oo. namang yun, Mm. na pwedeng paimbangan talaga. Bakit yun? Parang ang daming question sa akin. Kasi isipin mo pass ko na lang ito yung, kumbaga na, makakumpara ko. Yung mga farmers dito, Mm. grabe, nakaland cruiser farmers. Yeah. Nakaland cruiser. Tapos makikita mo yung mga, yung mga gadget nila, Oo. gadget. Talagang, Hmm. ma-amaze ka Ginagamit nila, lalaking truck, lalaking machine. Mm. Tapos sa atin sa Pilipinas, makikita mo, may ang ginagamit kalabaw. Mm. Ayun Kaya yung, nga eh. nasasayaman ako. Oo. Kasi kung Oo. talagang, Hmm. ang dami nating lupang rin ang dami rin nating lupang libre Tama. din Ang dami nating farm Mm. na willing namang magsaka. Ayun nga, Sige lang. ang naisip ko lang din, no, kasi dito, pag farmer kayo, pangarap ng anak mo maging farmer din. Mm. Sa atin sa Yes. Pilipinas, Parang continuous yun eh. pag farmer yung magulang mo, Mm. ayaw nila nang sundan yung yapak ng magulang nila. Yeah. True, true. Kasi Tama. dito, pag sobrang laki ng Iba. respeto nila rito, no, sa farmer. Sobra. So, parang Sobra. hindi mo dapat minamalit ang farmer. Kahit naman sa Pinas dapat hindi Ay, minamalit kasi kung hindi dahil sa mga farmer hindi rin tayo lalo na sa mga palayan, kung hindi dahil sa kanila wala rin tayong kakainin bigas. Gets mo? So, oh, ang pagiging farmer dito is napakalaking responsibilities 'yun at parang binibigay mo yung parang ito yung kinalakihan natin. Parang binapasa mo yung generation sa ibang generation sa mga anak. Alam mo yon, hindi siya masamang trabaho, magandang trabaho ang farmer. Mahirap na trabaho pero napaka-satisfying sa kanila. Sa kanila, siyempre may mga may-ari. Kumbaga, yun. sa pits din, yun nga, sabi ko nga, wag mo mamaliitin kasi pinasa sa'yo, may lupa kayo. Alam mo yon, you have to make sure na continuous lang yung legacy ng farm. Kumbaga, kung Hindi. sino may-ari Kasi, or ano mang iba, iba kasi talaga dito kasi masyado, lahat kasi nung namin, job site namin, puro sa farm. mm, sa Kaya farm, may experience mo tama. talaga sa kanila yung, teka, ang yayaman itong mga to. Makikita mo talaga yung gadget nila. Ay, ito, grabe yung high Oo, tech. ang laki 'no? Tapos, ang laki na Oo, nakikita nila pag kinakwento nila. Kasi dito ah, sa island talaga, di ko naman sobrang pinupuri. Pero 90% o mm, 95% ng tao dito, napakababait. sobra. Oo, Mm. totoo 'yun. Napakaano nila, Kaya yung pasalamat wala. tayo. Mm. Kahit sa karsada, di ba? Mapapansin Oo, mo, tama. bati sila ganun, bati sila ng bati. Eh, yun. Oo. Di Oo, 'di ba? ba? Maraming nakakaano sa atin, nakaka-relate na mga Pilipino,
nakikita nila yung mga mga Irish, they are very friendly and very accommodating din sila talaga. Hindi kanila ginagawang parang alam mo yun, foreigner ka or ibang tao ka. Kumbaga magiging part ka ng Ireland. Kumbaga nandito ka na, 'di ba? So, yeah, ganun mga Irish napakabait. Kaya pasalamat nga tayo sabi ko kanina na tinanggap nila tayo dito sa lugar nila na ano mo Mm. yun. Meron ngayon na lang medyo siguro nagkakaroon ng parang issue dahil sa nangyayari. Kasi siyempre, hindi naman natin maiiwasan yun. Lahat naman ng buong bansa is may ganun talaga mga klaseng nangyayari sa status na may mga foreigner na pumupunta sa mga bansa nila. Pero hopefully, it will die out and bumalik yung very ano pa rin sila. Pero ano mo yun, yung mga matatanda kasi iba kasi kabataan eh. Parang iba Oo, yung attitude, iba yung mindset compare sa mga matatanda, oo, yun lang, yun lang. 'di Kasi ba? madalas na encounter namin dito, matatanda na eh. So, Matatanda, makwento ko napakabait lang, nila. talagang akitin mo yun, gamitin mo yung spike mo. Mm. Sabi ko, pucha, Akala parang mo, okey. pucha, Mm. wala, pucha, parang ginagawa ko, parang alam mo yung pinahihirapan ko yung sarili ko kasi pagdating ko dito, ganito yung Oo. trabaho ko, sabak talaga, papasok ko ng bukid, lalakaran mo yung mga putik, Yes. ipapasukin mo talaga yun. Oo. Tapos, pag yung ang lalalim pa ng Oo. putik, pagpunta pa lang sa job site, pagod ka na eh. Tapos bubuhati mo yung mga ano. Kasi sa Pilipinas kasi halos katabing kalsada lang talaga yung mga tinatrabaho natin eh. Oo. Hindi katulad dito sa bundok nila Oo. nilalagay. Ayun nga, talagang parang Oo, nasyak ako. malataas na lugar, oo. Nasyak ako, Oo. parang So, unang nanibago araw ka? na sabak ko, para akong nilagnat. Kasi nga, Mm. hindi na ako masyadong kumikilos eh. Kumbaga parang, ano na lang ako, Oo. tingin-tingin na lang ako gano'n. Pagdating mo dito, Nanibago? parang ikaw, kumbaga sa laro, Oo. ikaw yung Achoy, ikaw yung utusan, ikaw Ikaw talaga yung taya? lahat. Oo, Oo. yun, ikaw talaga yung taya. Oo. So, buhat mo ganito, buhat mo yung ganyan. Oo. Tapos yung sinasabi Oo. ng Irish na dapat galaw mo parang Irish din, gano'n. Parang immortal sila kasi ano Oo. sila eh, pagtrabaho, trabaho. Oo. Ah, grabe Oo, 'no? trabaho. So, Pero nasa labas ka ano, 'no, malamig-lamig din 'yan. hmm? Paano? Malamig-lamig 'pag nasa labas ka nagtatrabaho. Sa labas, Oo, 'pag nasa labas ka ng sa field, medyo pagdating nung malamig-lamig, mahangin. pagdating ko nung ano, nung April, 'yan malamig pa. Sobrang Mm. malamig talaga yung kamay namin, Mm. parang alam mo yung hindi mo na maramdaman. Tapos yung dew mo, 'pag Oo, manhid. ginanon mo, sabi ko, Oo. "Parang nai-stroke ata ako, ah." Kasi 'pag hinanga mo, 'pag binalik mo, hindi siya bumabalik. Na-experience mo rin ba 'yun? Oo naman, oo. Na-experience natin lahat 'yan, oo. Oo. Pare-parehas Kasi tayo. ako first time lang ako dito, wala naman nagsabi sa'kin gano'n. Yung paghikab ko, hindi siya bumalik, natakot ako, ah. Feeling ko nai-stroke ako. Oo, Tapos nilakad ako, yun "Ano ang feeling nangyayari mo. sa'kin?" Tapos yung Oo. kasama kong galing din Pilipinas, sabay kami dumating dito, tinanong ako, Oo. Carl, Oo. bakit 'pag bumanga ka rin ba, hindi rin ba bumabalik yung kumbaga yung nararanasan ko, nararanasan niya yung parang, sabi ko, "Hindi pala, normal lang pala 'to." Kasi nakakatakot, 'di ba? Hindi yung kumbaga Normal. kararating, Oo putik na yan, naman. kararating ko pa Tama. lang dito. Oo. Oo. Ayun, medyo Oo. Pero kahit yung paano, pero hindi oo. lagi, pero yun paunti-unti may araw. Okey Yung naman yung okey naman kayo diyan sa Galway. Galway kayo 'di ba right now? Nasa Galway kayo? Galway. Bale ang ano kasi Okey namin naman kayo dito, oo. um, Tatanong ko lang sana kung marami kayo diyan sa Galway na nagtatrabaho sa Circe? sa Galway, 6 kami. So, iba-ibang Anim kayo? inano kami ng bahay eh. Parang inalapit kami sa mga Mm. lokasyon ng trabaho namin. Yung iba nasa Mm. Atlon, yung iba nasa Chong, yung iba nasa Roscrea. Para kinalat lang kami. Para in case na Mm. malapit lang yung trabaho namin, konting talon lang, di ba? Hindi na yung malayo kami. Kasi dito, lumagpas Oo, ka ng pabiyahe. pag Oo. lumagpas ka ng 100 meters, 100 kilometers, kailangan mo na mag-BNB. Oo.
babayaran na ng company yun. Yun, oo. Okey na Kaya iniiwasan rin kami, nila. Hindi may mm, may tatanong ko sa Carlo, sa tagal niyo na rito siyempre April kayo nag-start siguro medyo ano ba, ilang months na ba kayo dito? Ano na ba ngayon, July um, na ngayon. Medyo ano na, matagal-tagal na rin kayo, 'di ba? 3 months na mahigit na kami. Mag 4 months na. Oo. Sa so sabihin natin in 4 months time, meron na ba kayong mahirap na challenge na binigay sa inyo na work dito sa Ireland? Ay, parang araw-araw ata mahirap. Hindi lang pala isang araw, araw-araw pala. Oo, Yun kasi lang. Yun nga. Oo. yun lang yung ano ko, pwede kong ano yung sabihin sa mga kapwa ko na mag-a-abroad pa lang, na pagpupunta kayo, Mm. mag-a-abroad kayo, ire-ready niyo yung katawan niyo, yung isip niyo na walang Oo. madaling trabaho. Wala talaga. Lalo pag malaki yung Hmm. kikitain mo, wala talagang madali. Ang Mm. pinakamahirap na Mm. na-experience ko dito yung, ayun nga tulad ng sinasabi ko sa'yo na papunta pa lang, Oo. napakalayo na kasi sobrang putik. Tapos aakitin Yes. mo pa, bundok pa. Mm. Tapos tatrabahuhin niyo Bundok. yung trabaho niyo Mm. na mano-mano, aakyat ka ng poste. Mm. Mm. Para sa akin kasi yung gano'ng trabaho, Oo. paulit-ulit na sa'min, kaya pare-parehas lang siya ng hirap. Pero kasi Oo. yung trabaho, Nasa ano eh, labas. Mm. mapapagod ka, pero mapag-aaralan mo yung trabaho mo eh. Ang isang Mm. Oo. nakakatakot dito, yung mga bull. Oo. Oo. Putik na yan. Hahabulin Walang ka ya. nila. Ayun yung isang Ang kinakatakot lalaki. namin. Oo, grabe. Eh, yun ang Oo. kinakatakot namin dito. Kasi yung trabaho, kahit sabihin natin ano, kasi pinaplano yan eh. Na trabaho yan, Oo. pinag-aaralan nila yan, kung paano gagawin. Ang Mm. gagawin namin, kumaga, Mm. pare-pares siyang mahirap, promise. Pare-pares talaga. Pero kung isipin mo Oo. siyang mahirap, talagang araw-araw lalata ka, Mm. di ba? Pero pag iniisip mo siya, hindi, matatapos ko Oo. yan. Pag-aaralan ko Oo. yan para matapos ko yan. Magaan sa loob mo, magtrabaho. Pero yung mga bull, putik na yan. Sabi ko sa iyo, pag tumatakbo yun ng sabay-sabay, kala mo may dinosaur na tumatakbo. Nararamdaman mo yung yanig. Tapos yung mga bull, Gili ang dami nila, eh. mga salba, hindi Oo. naman ganun sinasabing sobrang salbahe ng bull. Siyempre siguro parang bago to parang ganun. Talagang Teritoryo. pagka Oo. manunuwag sila. Pero alam mo Oo. nakakatuwa sa mga bull. Naglagay kami Yung ng alin? barkada, yung parang fence, hindi na sila makalapit. Mm. Ayun lang barkada Hindi namin talaga yung sila mali. malapit. Hindi sila pumapasok, hindi sila lumalapit. Siguro takot sila doon kasi yung mga Ah. fence, may mga kuryente. Oo. Ayun Siguro diyan, oo. pag nadadali sila no, Mm. na-imagine nila, kumbaga kahit Oo. baka sila, Na alam nila na pag dumikit oo. sila doon, makukuryente sila. Ayun yung, Kukuryentehin niyo sila. oo. Kaya yung Kukuryentehin kailangan niyo sila. dati, Yun, eh. kaya kailangan lagi kaming may gano'n na barikada na gano'n. Kasi hindi pwedeng wala. Kasi Oo. For safety. katalikod ka, hindi Mm. naman ka palaging nakatingin sa yung kasama mo. Eh yung alam mo, Oo. pag tumakbo yan, mabilis. Tapos ang lalaki nila. Oo, patay na. Oo. Ang lalaki. Ano, Nasa watch out! poste ka na lang daw magdamag. Oh, watch out! Oo. Kasi naroon, Alangi. tsaka grabe yung, di ba sa atin, yung mga baka, pag ay nagano sila, moo, di ba ganun? Dito iba, Oo. parang dinosaur. Oo. Para ka nanonood ng Jurassic Park. Na-experience mo ba Jurassic. yun? Napanood mo? Well, hindi pa naman, pero naririnig ko lang sila na Woo! tumatakbo. Parang wala pa namang humahabol sa'kin na ano, eh, na baka sa awa ng Diyos. Hindi kasi kami, talagang Alangi. sa farm kami nagtatrabaho. Farm kayo, Karamihan sa farm oo. kami, Kasi oo. nandun yung ano, nandun yung oo, nandun yung poste or yung ginagawa niyo kasi. Nasa loob ng Mm, farm. oo, sa loob ng farm, sa loob ng Oo. bundok, basta sa loob ng gubat. Grabe. Oo. Tapos Basta minsan yung mga naabutan niyo damit. ba yun? Carlo, Hmm? naabutan niyo ba yun? Sorry, matanong ko lang. Oh. Naabutan niyo ba yung nagkaroon dito ng parang blackout, major blackout sa Ireland? Nandito na ba kayo nun? Yung Hindi. talagang namatay almost dahil sa ano, bagyo? Ay, hindi? Mm. Na ano yun, na Hindi niyo ba na ano yun? 96% buong Ireland kasama yung UK. Walang Yes. kuryente. Kasi Yes, ang yes. lakas daw ng typhoon na yun. Well, oo. Pero nabalitaan ko yun, naikwento sa Ah, akin nung ano,
Kasi tanggap na ako Mm. no'n, eh, kumbaga inaalin nila kami rito. Okey. Pero alam mo sobrang alaga ng mga Mm. tao dito 'no, Mm. hindi sila nagagalit, Totoo. hindi sila ano, sa Wala, eh. Wala namang mangyayari kung magalit, eh. ay hindi. Alam mo Isipin mo 'yun? sa'tin sa Maynila, Eh parang 30 minutes pa lang walang mm. kuryente nagwawala na tayo, ubos yung kuryente Sisikat. natin. Oo. 'Di po ka Yung 'di iba po kami jumper pa nga, immortal, eh. 'di po ka 'di po kami Oo. immortal mga ma'am, sir. Oo 'no. Delikado yung trabaho niyo, eh, yun eh, delikado hindi Hmm, lahat yan, eh, pinaplano hindi basta-basta kasi kuryente oo, yan, buhay yan din ng katapad. So kailangan planuhin hindi parang hindi naman porket namatay dito ibig sabihin nandun yung problema. Siyempre may mga ibang oo. sources pa yan, 'di ba? So yung Hahanapin namatay mo nung filter niya. major blackout yung major blackout dito sa Ireland parang wala na kayong magagawa kundi maghintay. Alam mo yun? Lahat Hmm, naman apektado wala namang parang, gawin mo na 'tong area na 'to, okey na kami. Pero may mga area pa rin tagal yata yung iba, let's say today na oo, nabuksan buwan. yung area namin. Yung iba wala pa, 3 araw na parang gano'n yata, eh, wala pa, eh. Ay, Iba-ibang parang iba situation 'di ba? Kasi iba buwan ata, eh, buwan ata mm. yun Oo, yung matagal. buwan pa pala ta's, ang pagkakarinig ko tumawag pa yata sila ng tulong from different countries like Australia yata kung di ako nagkakamali. Meron bang gano'n? Parang may gano'n ata, O eh. ibang bansa? Oo, kung ibang Mm, bansa, oo. Na basta may tutulong kasi hindi kakayanin yata ng Australia ata, power ng mga hmm, oo. Di ko alam basta may narinig akong gano'n, na ibang bansa. Yun yung nangyari this year lang yun, this year. Wala ka pa pala no'n? wala pa. Pero nabalitaan ko na yun, pero Mm, grabe yung ESB, yung hmm. suporta nila sa ano, Oo, sa COC, talagang free food, oo. tsaka hindi pa rin nila ano, Talaga? hindi katulad sa'tin minarush yung trabaho, 'di ba? Dito hindi, huwag niyong Oo, madaliin. Gawin niyo 'yan ng ano, ng mm. pinaka-safe Maayos. yung sinasabi sa kanila. Kaya Oo, nakakatuwa rito na dito hindi mm, sila nagagalit, mas inuuna nila yung safety kaysa dun sa, mm, 'di ba, yung aksidente. mm. Kaya yun din yung Oo, isang nagustuhan ko dito sa Ireland na talagang kahit mahirap mm, pero safe ka naman mm. makakapagtrabaho. Ayun, yun mo pala. May isang tanong din ako, Carlo. Alam ko sa ano, sa Pinas ABA PH 'to, agency, legit 'tong agency 'to. Ngayon ba nagha-hire pa ba ang Cersei or may narinig ka ba sa ABA na kailangan nila ng line worker ulit, ganyan? Maraming hindi lang sa ABA kasi, meron dito na mga Mm, may mga tulad ng mga KTL. Hindi lang seriously ang nag-hire ng mga Pilipino. Actually, konti oo. lang kami dito, Mm, mm, Pilipino. Pero ngayon, mm, parang nasa ano na kami, kumbaga, mas lamang na kami kaysa sa mga Irish, mm. kaysa sa mga ano, Ah, kaysa sa mga oo, iba-ibang lahi rin kasi mm. kami dito eh. Meron din mga Okey. pero mas lamang Oo. na Pilipino rito. Pero sa KTL, Oo. lahat sila doon, Mm. karamihan Pilipino. Tuloy-tuloy naman yung Oo. pag-ano nila, pag-hire nila tapos yung KTL babalik ulit sa ano, sa November, mag-i-interview ulit sila. Mm. Yung ano kinukuha na nila kasi Oh, puro yun. Pilipino. Ayun lang ang nakakatuwa Oo. at saka nakaka-proud na hindi na sila kumukuha ng ibang Yes. lahi. Kinukuha na nilang nila Mm. Pilipino. Kasi Pilipino kasi ano eh, Mm. hindi mareklamo eh. Totoo yan ha, kasi Tama. na-experience ko yun dito eh. Totoo yun. Oo. Pag Masipag, tapos na yung flexible. trabaho, pag tapos na yung trabaho namin, tutulong pa kami sa kabila, parang gano'n. Oo. Eh, Yes, lalo ka yun. Yung lalo na lang kagandahan. mabait. Kaya ah, I know. Hindi, okey lang yun. Hindi, ang akin lang kasi pagbutihin niyo yung ganyang trabaho kasi kung di dahil sa inyo, hindi sila kukuha pa ng maraming Pilipino. Yun, eh. Mm, Kung hindi niyo pagbabutihin kasi nasa inyo ang pag-asa ng iba na gustong mag-apply kung may magbukas man or makitaan man ng mga manager niyo, mag-a mag mag bu magbubukas pa rin yan kasi makikitaan kayo na, "Ay masisipag 'tong mga 'to, yung batch nila Carlo, yung mga susunod na batch, magagaling sila kaya kuha pa tayo sa susunod." 'Di ba? Kaya thank mm. you sa inyo na handang, ano ba yun, yung ihanda ang buhay kasi hindi madali 'tong trabaho na Oo, ginagawa niyo para sa totoo. mga kahit hindi lang sa kababayan natin, ito para sa mga nandito sa Ireland. Kasi siyempre hindi ano, yung kumbaga kayo yung magiging, sagot para magawa 'tong mga kuryente na 'to, itong mga line na 'to na dapat ayusin ng maayos. Kayo yun, eh. Kung di dahil sa inyo hindi siguro wala kaming kuryente ngayon, wala kaming ano rin din dito, power kumbaga. Kaya pagbutihin niyo, magaling yung ginagawa niyo, saludo kami sa inyong mga,
kababayan natin as a line worker dito sa Circe. At marami pa tayong pwedeng marami pa tayong mga kababayan na pwede natin makausap. Hindi sabi mo nga hindi lang sa Circe, Oo. may mga iba pang mga company na pwede. Basta pag may mga ganitong balita about hiring, makikita nyo yan sa mga pinopost din natin, and siyempre yung ABA PH kasama rin yan. And Oo, kung gusto nila tabang. tignan, oo, kung gusto nila tignan, pwede naman nila kausapin ako or ikaw, si Carlo, para matulungan din namin yung iba na alam mo yun, nangangailangan ng payo, yun mga ganyan. Kasi yung istorya ni Carlo is hindi rin madali yung ginawa mong sacrifice na pagpunta rito. Ang dami mong pinag-isipan, talagang siguro for now this is God's will na makapunta ka rito, at ano mo yon, mag-enjoy din. Siyempre 40 years old ka na, and gusto mo lang siguro ni God na mag-enjoy ka pa sa buhay mo, hindi lang sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami mo pa nakikita, ang dami mo pa makikita dito sa Ireland, and marami ka pa makakitang mga kababayan natin dito sa Ireland. Eto na lang siguro ang aking last question sa iyo, Carlo. Any last message, advice, or ano man na pwede mong ibigay sa mga kababayan natin na gustong sumubok na magtrabaho sa Ireland as a line worker? Ano ba yung mga dapat nilang itatak sa utak nila pag mag-a-apply? Ano ba yung kung ano yung mga experience mo? Siguro 'pag mag-a-apply sila, talagang Mm. porsigihin nilang yung kumbaga, 'wag silang umasa dun sa swerte ba. Mm. Ngayon kung talagang gusto mo mag-apply abroad, gusto mo talagang makapunta rito, makapunta sa ibang bansa, mag-apply ka. Hindi lang yung mag-aapasa ka lang ng resume. Mag-aano rin, pag-aralan mo din kung paano ka sasagot sa interview, mag-aralan mo rin Mm. kung ano bang hinahanap nila, kung paano ka Mm. ba makakapasa. Kasi sa pag-a-apply mo naman dito, hindi rin talaga rin tsambahan eh. Kailangan din talaga pinaghahandaan mo siya. Basta pag may gusto ka talaga, paghahandaan mo, pag-aaralan mo para Mm. makuha mo yung Mm. yung Mm. pinapangarap mo rin. Siyempre, kahit naman Oh, karamihan naman sa atin pangarap na makapag-abroad eh. Although oo naman. yung iba business. Ako, isa Mm. isa rin sa kaya gusto ko rin mag-abroad dito. Parang gusto ko rin ma-experience kung ano bang meron sa ibang lugar tulad Mm. dito sa Ireland. So far, talagang sobrang na-enjoy Mm. siya. Hindi ako na-homesick dito kasi Oo. alam mo yung katahimikan, parang dito ko Yeah, nakikita ang tahimik tama. dito eh. That's Tsaka good. kung ayun, Ah. mag-a-apply sila, dapat i-ready nila yung puso nila, yung isip nila. Kasi pag nandito Mm. ka na, ayun yung kailangan mo eh, dapat matibay ka eh. Hindi lang dahil sa Mm. trabaho, andito kasi yung Mm. pwede kang ma-homesick, Mm. pwede kang, alam mo yun, yung parang maburyong kasi minsan Mm. mamimiss mo yung pamilya mo. Pero gawin mo na lang Tama. siyang yung parang, yun na lang yung tingnan mo na ito namang ginagawa ko na to eh, Mm. para naman sa pamilya ko, sa mga umaasa sa akin. Mm. Kaya Yeah. pagpupursigihin ko, para may bigay ko Mm. yung mga pangangailangan nila na hindi na ibibigay nung iba. Mm. Para ma-experience naman nila kung paano mabigyan ng ganito, paano Mm. makakain ng maayos na ganito. Kaya Mm. yun din ang inisip ko talaga eh, nung mag-a-apply na ako. Kailangan galingan Oo. ko. Kasi kung hindi ko Mm. gagalingan, walang mangyayari. Talaga yung chance ko na makapasa is sobrang baba. Tsaka kung Mm. mag-a-apply kayo, i-ready nyo na lahat, passport, kunin nyo na yung mga alam yung mga basic na requirements para in case na matanggap kayo, kumbaga doon sa pila, mauuna ka kasi kompleto na yun sa iyo eh. Di ba? Mm. Tapos yun, Tama, pag-aralan tama. mo na, basa-basa ka na, manood ka na ng YouTube kasi may Mm. mga social media na eh. Mm. Pag-aralan mo na kung Tama, anong meron madali. sa bansang pupuntahan mo ngayon. Hmm. Basta Mm. yun lang Mm. yung may papayo ko na i-ready mo yung sarili mo para hindi ka mahirapan sa kakarapin mo sa pupuntahan mo. Mm. Tama. Yun, very good, So, very good, very good. At least yun yung mga tama yung sinabi mo, social media napakadali. Lahat ng information nasa social media na, hindi katulad before. Mas pinadali pa ngayon. And then, yun nga, paghandaan mo kasi lahat naman tayo kahit saan part ng mundo, pag nag-work ka, homesick
Yan, number 1 yan, homesick na wala pa yung pamilya mo rito, sa Pilipinas siyempre, hindi mo maiiwasan na ma-homesick. Pero paghandaan mo kasi isipin mo talaga yung sacrifice na ginagawa mo is para sa kanila. Hindi dahil lang para sa'yo, para sa mga taong minamahal mo rin. So yun, maraming salamat, Boss Carlo. Ang dami mong binigay na thank you. Marami kang binigay na tips, information, at yung pati agency, binigay mo kung saan ka nag-start at saan puwede sila pumunta. Basta kapag may mga ganitong agency at naglalabas sila ng mga tutulungan natin yung mga kababayan din natin na makapunta rin dito sa Ireland. Marami pa siya for sure. And guys, ito is hindi pa hindi pa 'to huli kasi si Boss Carlo at yung ibang mga kasama niya sa Sursay is Oo. siyempre isasama rin natin yan sa susunod nating episode. Pupunta tayo sa lugar nila para mas makita natin, mas madama natin yung saya na Oh, nakasama sila sa sa bahay. Marami pa sila. Sabi niya 6 pero marami sila iba-ibang lugar lang, 'di ba? Puntahan natin 'yan kung nasaan man silang sulok ng mundo. Puntahan natin 'yan, kausapin natin. Iba-ibang story meron ng bawat Pilipino nandito sa Ireland. Pero for now, si Boss Carlo ang ating unang na lineman worker dito sa Boer Ireland. Boss Carlo, any shout out sa family, friends or whoever. okay. Shoutout pala dun sa nag-ano sa'kin dito na pursige na mag-apply dito na si Ed Bonto, si Alfredo na tumulong sa'kin, nag-backer sa'kin sa Sursay, tapos sa mga taong nandito na ngayon na tinutulungan kami para hindi ma-homesick. At yung sa mga PICW ko na si Mark Mandani na bata siya, bata pa siya sa'kin, 30 years old lang siya pero parang Mm. siya yung kumbaga foreman namin dito. Hmm. Tapos sa mga kapwa ko Pilipino na nagsusuportahan dito sa Ireland, lalo dito sa Locray, Mm. malaking tulong siya talaga sa amin. Shoutout sa inyo lahat, Mm. sa inyo lahat. At kay, kay, tawag doon? Kuya Bilus ng KTL. Sana marami ka pang makuhang Pilipino. Kasi si Kuya Bilus yung maraming kinukuha Pilipino rito eh. Tapos yun nga, sabi ko Ayun. si Kuya Edmonto na nagbigay sa amin ng mga tip kung ano yung isasagot sa amin. Ayun nga Mm. yung lagi yung sinasabi na huwag kang mahihiyang magtanong kasi para naman to sa sarili mo. Wag mong Mm. iangat yung sarili mo kasi wala ka pa naman talaga. Mm. Kumbaga, matuto kang Mm. magtanong para sa sarili mo, di ba? Tama, Ang iba kasi mapapride tama, eh. tama. Eh, yun, alisin mo yung pride mo Number 1 yun, para, tama. alisin mo yung pride mo Oo, para oo. matuto ka, para Mm. makuha mo yung gusto mo. Eh, yun lang po. Oo. So, Mm. shoutout ko na rin yung mga kasama ko sa bahay. Si Ayun. Tokayo, Arlo Santa Ana, pares ko rin yun eh, na Tokayo. Si Efraim Mm. Arcega, si Mm. Ariel, si Hill Mapano, tsaka si Gilbert. Mga kasama ko sa bahay yun eh. Although magkakaiba kami ng Mm. team, pero isa lang kami. Mm. Tsaka shoutout kay Alfredo Buneflor na nag-backer sa amin at kay Kuya Mark Mandani tsaka kay Sir Ed Bonto. Yun lang po at maraming Ayun. maraming salamat at papangako ko sa inyo na sa akin kasi medyo seryoso. Pero yung mga iba Mm. kong mga kasama, sobrang kukumedyante nila. Mas, ano, kumbaga yung baka yung sa akin, mag-iisang oras, baka 3 oras na tayo, hindi pa tayo matapos-tapos kakatawa. Kasi mga joker yung mga kasama ko rito eh. Ah, eh, di masarap masarap kasama yung mga ganyan. Hindi kayo malulungkot dito sa Ireland kapag Mm. may mga kasama kayong mga ganyan, 'di ba? Masaya kayo lahat sabay-sabay. May seryoso, may masaya, 'di ba? Magandang combination 'yan. Hindi lahat tayo seryoso, may masaya tayo sa buhay natin. Boss Carlo, maraming maraming salamat sa Okay, lahat thank ng you. payo. Maraming salamat. Kundi dahil din sa'yo sa sa phone lang. Actually guys, sa totoo lang, ilang araw na namin pinag-aaralan 'to. Hindi namin makuha-kuha kasi busy-busy si Boss Carlo talaga. Hindi sila madali kausapin dahil yung work nila. Oo, Kami yung kita utis niyo namin, naman no? 'no, babad sa araw. Hindi, Malamig talagang ah. busy lang talaga sila. Malamig. At sa Kaya, lamig siyempre, yung hindi na gumagalaw yung mga panga, yung mga daliri hindi na kasi sobrang busy, sa labas nga alam naman natin 'yan 'pag isang oras ka nakatayo diyan sa labas ang hirap talaga kumilos na, 'di ba? Pero anyways, Boss Carlo maraming salamat and okay, sa lahat ng salamat. mga followers natin,
Ay, maraming salamat. Sa lahat ng followers natin na patuloy na sumusubaybay at sa mga bagong mga followers natin. Thank you so much sa inyo guys. Kung di dahil sa inyo guys, hindi rin aangat na ang Buhay Ireland. And kundi din dahil sa mga guests natin katulad ni Boss Carlo, syempre, wow, wala rin ang Buhay Ireland. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. And please don't forget to follow, subscribe, comment, and like and share this Buhay Ireland. If nagustuhan nyo to, please comment down below, thumbs up, kung ano man. Kung may tanong kayo sa ating episode ngayon, dito ang Buhay Arla, sasagutin namin kayo. And nandiyan si Boss Carlo, pwede natin siyang tanungin din. More information pa pag gusto nyo, di ba? So yun lang guys, maraming salamat. And enjoy your day, enjoy your night kung nasa man kayo ngayong araw na to. Boss Carlo, mag-ingat ka sa work palagi. At yung mga kasama mo, shoutout sa kanila. Ingat kayo lagi yung mga line worker dyan. Ha? Ingat-ingat dahil hindi madali yung trabaho nyo. Yun lang guys, maraming salamat and hope to see you in our next episode. Yes, Bye! yes, yes, yes. Bye.